Lord, talagang maglinis po ang Panginoon sa buhay po namin. Bagamat marami pong pagsubok, tunay na tapat po ang Diyos na kasama po natin. Kaya po, salamat po sa Panginoon. Talagang mga galak na po tayo kapag nakakaranas tayo ng pagsubok. Dahil pinagpapala po tayo ng Panginoon at pinapalanas tayo. Amen po ba? Amen.
God be all the glory. Praise, hallelujah. Tunay na mabuti po ang Diyos. Kasi mula pa lang po ng ating praise and worship, pinakita po ng Diyos yung sa ating mga awitin. Nakita po ni Lord yung ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Hindi po ba napupuna? Pinapaalala po ng Lord sa atin na ang pag-ibig niya po, yung po kabutihan niya ay hindi po nagbabago. Amen. Magpakailan-kailan naman po ang pag-ibig po ng Diyos. At ipinakita po ni Lord John sa atin, nung siya ay namatay doon sa bundok ng Kalbaryo, doon ay tinubos niya po tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya po, lagi po natin tatandaan, God is good. Amen? Amen. All the time, God is good. Amen. Talaga, pag tayo nakakaramdam na medyo tumatagilid na ating faith, God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Kaya po si Bishop. At ngayon po, sa mga gusto pong mananood ng tanging bilang, nandiyan po si Ate Ellen Rectitude. Ate Ellen, pwede po kayo magpalista sa kanya. Amen. Kung gusto niyo po magandang ng tanging bilang sa ating Panginoon Diyos. Amen. At ngayon po, dadaan po tayo sa pagpapahayag po ng salita ng Diyos na kung saan na doon nagsisimula ang ating pananampalataya sa pakikinig po natin ng kanyang salita. Amen. Doon po tayo lumalago, doon po tayo tumitibay. Amen. At tinatawagan po natin ang ating blooming and first pastora, Lori Laganso. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Amen. Hindi po ako makakasigaw ngayon. Kahapon po sa aming prayer, kasi alam po nila, wala po akong boses o nagkakrak. Kakrak po yung boses ko. Kaya, don't expect me na masyadong maging malakas yung boses ko. Pero parang malakas din. Gawa na naman. Dahil na po siguro ng panahon, kaninang umaga, pag-isip ko, alam ni, mayroong gamot din yung K-Takwa, yung ginagamit mo na Sharon Cuneta. Bumili ako kahapon, dahil sabi ko, aking aba, ito kailangan ngayong umaga, saka wala, hindi ko makita. Hindi ko alam kung malilimutin na ba ako or what. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wala pa lang tao. Hello. Mga silya pala ang aking pangangaralan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lahat po kayo ay maganda. Palakpakan natin. At guwapo. Una nagpapasalamat po ako sa isang kapatid natin na siya po yung ito po suot ko ay bigay po niya. Napakabuti po ng Panginoon. Siya po yung nagsusupport sa akin. Kung nakikita nyo lagi akong may bago, meron pong ginagamit si Lord na ako bigyan ang damit. Puri ng Diyos. Sabi niya sa akin na matagal na, ikaw na yung nanay ko, kasi wala yung nanay ko, sabi niya. It's one of the expression of her love. Alam niyo kami, nagkagala kami sa Panginoon. Una, ang nagbubunsod sa amin upang patuloy sa ministry ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagtawag niya sa amin. Pangalawa, yung pag-ibig ay pinakikita niyo sa amin. Simple smile, simple shaking hands, yung mga kabataan, nagmamalang pa nga, ay masaya-masaya po ang aming puso. Dahil alam namin na mahal mo kami. Totoo po ba yun? Mahal mo kami sa pangalan ng Panginoon Jesus.
At alam ko sa mga marating na mga pagsubok, sa mga tayo po yung nagdadamayan. Ano po, yun na lang po yung nagiging kalakasan namin sa Panginoon. Siya po yung nagbibigay ng encouragement sa amin upang kami magpatuloy sa ministry ng Diyos. Parang gusto kong kumanta ng yung kailangan ko tayo ng Espiritu. Salamat sa Panginoon, hindi na po malat ako. Pinakang ko, hindi na ako malat. Kaya, ano po, nagpapasensya yung boses ko. Ito po itawag. Hindi ko. Sabi nga nung, paano ako makapagsalita ngayon? Ito sa papalagpagan ng way. Kasi si Bishop Alice po, isang patotoo. Kilala niyo si Bishop Alice, di ba? Pinuha na siya nila, baby niya ngayon, galing po kami doon. Ang patotoo po, yung mga member nila, siya po ay nagkasakit ng leukemia na hindi niya po alam. So yung bone marrow niya ay nagkaroon ng natin lang din po. Una natin, hindi po siya. Ang problema, hindi daw tumatas yung platelet. Hanggang sa nangina siya, hanggang di na siya po nakalakal. And then, inutusan daw siya ng Diyos papuntang Capiz. Para nangaral doon, tsaka doon sa amin nila. Nung siya may nagkasakit, almost 3 hospitals sa galingan niya. Sabi niya, hindi na sila tutulog, sabi ng mga kasama. Sabi niya, si Bebe, ito yung utos ng Diyos sa akin. Kahit na ako ay ganito, pupunta ako. Kaya, sumunod po, sabi ng mga member, pinakikilala nila na you are our submission sa aming tagapagwala. Kahit parang ayaw nila, pumunta pa rin po sila. Ayaw daw po amin sa barko. Kasi tingin daw nila mamamatay na. Pero nakapunta pa rin po sila. Nakapangaral po at maraming tumanggap yung anak nila. Pero kung isang barrio yata sila limuhan. Kaya po daw, napakasaya ni Bishop Alex kasi nasunod niya yung gusto ng Panginoon na gawin niya. Sa pag-uwi niya, mga 1 weeks, talagang nanghina na siya. Pero, dadali sa ospital, ayaw na po niya magpadala. Tapos, nagpili na doon sa mga sa church, sa asawa niya. Pero, isang araw, bago namatay, yun nga, nagpili lalo sa asawa niya. Ako na doon eh. Sabi niyo, ayaw kitang iwanan kasi mahal na mahal kita. Pero wala tayong magagawa. Sabi naman ng mga asawa niya, iiwanan mo na ba talaga kami? Umuo daw. May kasama mo na ba si Lord? Oo. Si Lord. Tapos sumigaw daw, Lord, mahalaman mo ako, mahalaman ka tapos daw po nun. Ayaw. Hindi mawala na siya. Kaya hindi sila malutong, masaya po silang lahat. Kaya naman tuloy sa Panginoon. Nakaka-impress po. At nanapos sila sa akin. Kasi inaanak ko namin si Bishop Alex. Pero kami ng age, 73 years old. Pero inaanak namin sa kasal. Kasi isa ako sa naging daan. Para sila po. Una ako yun. Pumunta siya sa akin sa business. Kaya, nakaka-encourage po. Kaya tayo ay kahit ang mangyari, kung tinawag tayo ng Diyos, huwag tayo uurong. Amin po ba? Amin. Aba, wala naman na amin. Sige, ako po kahit pili mo lang. Kailangan ko to. Nababa na. Lang kita, gawin ang nais mo sa buhay ko. Nagpapakumbaba ang tangan mong langit ang
puso ko. Banal na Espiritu, kailangan manatili ka sa buhay ko. Kung ang nais mo, banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lang. Ngayon at kailanman, banal na Espiritu, kailangan kita, manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, minamahal kita, ikaw lamang. Ngayon at kailanman, ngayon Praise God, ngayon ang Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Natutuwa po ako sa lahat ng mga kapatiran na every Sunday. At ibig sabihin, patuloy kayo pinagtatagad ng Diyos sa ating pananampalataya. Hindi ko, itong aking pong sasabihin sa inyo ngayong umaga, hindi ko alam kung narinig ninyo, pero wala ko na isa rin niya kahit matagal na. Bigla lang ito naisip ko. Sa palit ng mga nagdaan, meron akong mga nararamdaman. At meron akong narinig. Gusto kong ipaalala sa atin lahat ang mga salita ng Diyos. What are you? Sige po, manalangin muna po tayo. Diyos at ang banal sa pangalan ni Jesus. Patuloy po ako nagpupuri. Sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Tinataas ang iyong pangalan. Hallelujah. Ikaw yung Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari. Ang Panginoon ng mga Panginoon ng Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Praise God. Hallelujah. Lord, sa oras nito, ako po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy na nagpapasakaw sa iyong kapangyarihan. Tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang sarili, Banal na Espiritu Santo, paspasan mo po ako ang iyong anointing, patuloy ko pagkaloob mo sa iyong lingkod, Panginoon. Siya magdadala ng iyong salita. Ipaunawa mo po sa lahat na ang kapangyarihan ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Ang paghilos ng kapangyarihan ay dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. Gabayan mo po ako sa lahat ng aking sasabihin. Ituwid mo ako sa lahat ng sasabihin ko. Pasabi mo lang sa akin ang nararapat kong sabihin sa bawat isa. At dalangin ko, buksan ang bawat isa narito ang kanilang mga puso upang matanggap nila ang iyong mga salita na kanilang maririnig. At naniniwala ako na hindi sila lalabas, na hindi dala nila ang pag-unawa, ang pagkapangyarihan galing sa iyo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ko nagsabi ng Amen. God bless po. Ay pwede ba na lang kasulatan? Buksan po nyo sa unang Korinto, chapter 2, verses 1 to 5. Sige, basahin po natin. At ako, mga kapatid, nang pumarihan sa inyo ay na may kagalingan
kapangyarihan sa nananalita o sa karunungan na pagbabalita na nagbabalita sa inyo ng pagtotoo sa Diyos, ng Diyos. 2. Sapagkat aking pinasiyang walang maalaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Yesu Kristo at siya ay nanapako sa krus. 3. Ako'y nakisama sa inyo na may kahinaan, may katakutan, at may lubhang panginginig. 4. At ang aking pananalita at ang aking panangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ang aking tinitle na lang dito, the power of the Holy Spirit. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kanina, matibang ng leadership. Punta kami sa Burol. Gusto nga pala patalas na sa inyo. Ating pong mahal na pastor, Willie Rebo, ay kinuha na rin ng Panginoon. Kahapon po. Kaya, patuloy natin yung mga naiwan po. Nawawala na yung mga tapos na ministry nila. Purihin ng Diyos sa kanyang salita ngayong umaga. So, dito po ay, kanina dahil nga, pagod ako lagi. So, kaninang alis ko ng madaling araw po, ay gumising. Naman nakapagsulat na din po ako. Hindi ko lang na-review. So, sabi ko, Lord, actually, hindi okay ang aking pakiramdam, ang dalamunan. Bahala ka na po. 4 a.m. Salamat sa Panginoon, nakatagal ako na. Apo ako. At ito po ang salita ng Diyos natin. So, mag-focus po tayo sa 1 Corinthians 2:4 na sabi, ang aking pananalita at ang aking panangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Noong panahon po, ang Korinto ay isang lungsod na malakas ang impluwensya ng kulturang Griego. Mataas ang tingin nila sa mahuhusay na magsalita at mga pilosopo. Mapatalino ang mga nalalang Korinto. Ang isang mahusay na tagapagsalita ay nagkakaroon ng impluwensya, tagasunod at respeto. Naniniwala mo ba kayo doon? Di ba ang mga magagaling magsalita, magagaling kaya kahit sa panahon ng mga eleksyon, di ba? Ang gagaling nila magsalita, magbangay-bangay, maghanay-hanay ng gagawin. Kaya tayo ay naaakit sa kanilang mga sinasabi. Kahit na alam natin ang mga tao nun ay marami tayong balita, pero kapag narinig natin sila ang mga nagsasalita, dala-dala po ang mga tao. Di po ba? Kaya dahil dito po, at kahit dito po sa panahon ito, may mga ngaro din na talagang lalo mga nagmastera, lagang doctorate, pag narinig talaga silang magsalita. Pero ang Diyos pala, hindi tumipingin sa magaling na magsalita. Dahil dito, may mga mananampalataya sa iglesia na nagsisiulang tumingin sa mga leader, Kristiyano, tulad ng pagtingin ng mga tao sa mga pilosopo. Pinagkukumpara ang nangangaral at pumipili ng paborito. Wala dito noon, ano? Wala po dito noon, ano? Namimili. Tingnan natin mamaya.
So, tayo pa lamang Kristiyano, dapat hindi tayo namimili. Wala tayong gusto ko si Pastor Manny magsalita, malakas ng boses. Gusto ko si Bishop Flo, malalalim ang mga salita. Ay, basta. So, nung ko pa naman may naririnig noon pa, kahit nung nagsisimula ako, talagang hindi nawawala, nagiging idol ng iba ang mga ngaral. Kaya sabi ko, merong paborito. Yan yung sinasabi ni Pablo. Doon sa Kabanata 1, ipinaliwanag ni Pablo ang Ebanghelyo ni Jesus Christ. Pinangaral niya po. Lalo na yung pagpapako sa krus. Pero ito po ay mukhang nangalan lang sa mga mata ng mga makumuntong karunungan. Siyempre, di ba, kita mo kahit sabihin ko sa mga, lalo yung mga hindi mananampalataya, pag nagsalita ka, wala lang. Hindi nila pinapansin, lalo sa panahon ito. Panahon ito na maraming kagugutom. Mahal ang bilihin. Tapos, pumunta ka sa bahay nila o mga marot ka na yung pagkamatay ni Kristo, sasabihin nila mga gano'n namin narinig yan. Hindi po nila pinapansin. Ngunit sinadya ng Diyos na gamitin ang tila mahina upang ipahiya ang malakas. Yung mahina, yung mga hindi masyado nag-aral. Alam niyo, hindi naman masama mag-aral eh. Kami nga nag-aral eh, tapos kami sa school. Pero hindi dapat ipagmalaki. At dapat din talaga tayo mag-aral sa pamamagitan ng ating pakikinig na salita ng Diyos, pagpunta sa mga Bible study. Mahalaga po yan. Pero hindi ba dahil mga doktorit, minsan pag nagsasalita, may palabok. Parang yung ibang sinasabi, wala na doon sa salita ng Diyos. Sariling kata, sariling karunungan. Kaya sasabi ni Pablo. Pero pagdating sa Kabanata 2, pinaliwanag ni Pablo kung ano siya nangaral noong siya nang dumating sa Corinto. Sinabi niya doon nga sa verse 1 and 2, sabi nga, at ako mga kapatid, nang pumalya sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan. Na hindi siya magaling. Pero sa totoo, si Pablo, mataas ang pinag-aralan niya. Kagalingan ng palat. Si Pablo kasi utali, di ba? Pananalita o sa karunungan na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Diyos. Sapagkat aking pinasyang walang maalaman anuman sa gitna ninyo maliban sa Jesucristo at aniyan. Sinabi doon? Yun. Kaya, hindi ibig sabihin nga nito, yung sinabi niya wala akong kaalaman, ipinalagay niya sa sarili kasi hindi siya nanganangan doon sa pinag-aralan niya. Kasi sa totoo lang, ang dami pong nangangaral na hindi marunong bumasa. Diba? Hindi pala nakatuntong ng elementarya. Pero bakit ginagamit sila ng Panginoon? Dahil lang sa pakinig ng salita ng Diyos. Pero merong isa sa aming tagal na yun, hindi po siya marunong bumasa. Nakikinig po siya lang bisa sa radio daw, sa mga ngaral, tinatandaan niya. Pero nag-pray siya. Dahil hindi masyado siya nakaaninag, hindi niya alam. Ginagano mo yung daliri, yung ginagano daw niya. Pero nang tumagal, unti-unti, ay natuto po siya bumasa. Hindi alam, yung magaling na magaling. Pero dahil sa kapapanalangin niya sa Panginoon, natuto po siya bumasa ng salita ng Diyos. Kaya dito sa pangangaral, hindi ba tayan kung anong natapos mo, kung ikaw ay doktorate o masteral, ang mahalaga po, ang nangangaral ay nasa liwanag ng Diyos. Amen? Sumusunod siya sa liwanag. At sabi nga doon sa, I think, 7:1, the Lord is my light and my salvation.
ang Diyos ng kanyang liwanag, ibig sabihin, from darkness to light. Ibig sabihin, ang nangangaral at babahagi ng salita, ay nasa kaliwanagan na at wala na sa kadiliman. Ano ba ang nasa kadiliman? Yung gawa ng kaaway, gawa ng kablo. Kung ikaw ay nananatili pa kasi hindi lahat ng Kristiyano o sinabing harap sa Panginoon ay nabura na lahat yung mga dating ginagawa. Meron pa rin po yung mga bisyo, hindi pa nawawala. Paminsan-minsan ano pa rin sa mga taga-sanlibutan. Kaya kailangan tayo, kahit hindi tayo nag-aaral, nakikinig lang tayo, maatin ang Bible study, hindi tayo nag-aaral sa mga Bible school, at inilalagay natin sa ating puso ang salita ng Diyos. Matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kapag tayo nagsalita at nagpahayag, ang Banal na Espiritu ang kikilos sa atin. Amen po ba? Yes. Kaya huwag ka kayong mahihiya. Pastora din, ako ganyan din ko muna eh. Sabi ko, pakain-kain mo ako pagdamag. Huwag mo ako magsalita. Ang aking isip, baka ako magkamali ng pagsasalita. Hindi pala ganun ano. Hindi pa para pride yun, pride. Bakit? Hindi naman ito ang Banal na Espiritu naman ang tutulong sa atin. Tayo magsalita, di ba? Ang Banal na Espiritu ang magtutulong sa atin kung ano ang sasabihin natin. Ay, sa totoo lang, meron talagang iba tumitig. Ano ba yung hanay-hanay? Pero lalo magbago, ang pinapangaralan niya ay paano namatay si Kristo dahil sa ating kasalanan. So nakita mo paano ang ginagawa ng Banal na Espiritu. Binabago ang buhay ng tao. Amen? Bakit paano yung tinanggap si Jesus Christ? Di ba nakarinig kayo ng salita ng Diyos? Tinanggap niyo ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagliligtas, ang Diyos ay nagpapagaling. Di po ba? Kahit karaniwan lang yung nagsalita at tumanggap tayo sa Panginoon. At dahil sa salita ng Diyos, hindi doon tayo sa nagsalita, ay nabago ang ating buhay. Umilos ang Banal na Espiritu sa ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi alam natin sa 2 Timothy 3:16 na ang Word of God is inspired by the Holy Ghost. Ibig sabihin, pinasihan ng Banal na Espiritu na kapag ito'y binabahagi, binabasa, ay merong kapangyarihan baguhin ang ating buhay. Amen po ba? Mami naman kayo, para kayo mga Pilipino, buti pa yung nasa bilangguan eh. Abot at kalabas yung may palakpak pa sa Panginoon, di ba? Eh tayo dahil sanay na, talaga tayo halat na tayo. Tinatawag mo malakpak, di ba? Kung malakpak na ulit tayo sa Panginoon. Praise God. O, di ba? Sinabi din niya sa 4, ang kanilang pananalita at ang pangangaral ay hindi sa mga salita, pangikaya. Ibig sabihin, siya nagsasalita, hindi gumagamit ng mga salita. Di ba yung mga palabok-palabok? Kaya minsan, sa tagal ko na din sa Panginoon kami nakakadalo. Meron ganun talaga. May pagpapatawa, hindi naman sanay ako. Ang naaalala ng mga tao ay yung pasaya na tumawa ng tumawa. Kahit tanongin mo ano natutunan, wala naman natutunan. O yung mga malalalim na salita, hindi mo maintindihan. Tanong ko, naintindihan mo, hindi na yung mapagsabi, hindi na naintindihan yung sinabi. Salita din ng Diyos, pero yung mga paliwanag, hindi na maintindihan sa sobrang kalalim. Diba? Ang mga magagaling na orador, yung mga, lalo na yung magtitigan, magaling na orador na yan. Yung nagsasabi sa isang Panginoon, kung ano ba sinasabi. Pero kabalintunaan sa ginagawa. Diba? Ay, ang gano'n. Ginagamit na salita ng Diyos. Pero,
Kabayuntunaan naman ang ginagawa. Ano po? At marami din na hihikaya dahil sa salita na gano'n. Pero ngayon hindi na. Nagisi ang mga tao. Kaya sabi yun, kundi daw sa pagtotoo ng Espiritu Santo. So, ang ibig sabihin ay sa panghikayat sa ibang salin, gumagamit ng mga salita upang mahikayat ang tao sa kanyang sariling pagkarunungan, yung tumutukoy, sabi doon, ang karunungan ng tao ay tumutukoy sa sistemang hiwalay sa Diyos at nagtataas ng kakayahan ng tao. Kahit pag gano'n na tayo magsalita, wala naman yung kapangyarihan ng Panginoon, wala rin dito, wala natutunan. Wala po ba kayo ilan mga, sino pinakamatagal na dito? Sino 40 years na sa Panginoon? Sino 30 years na sa Panginoon? Wala pa rin? Sino may 20 years na sa Panginoon? Ikaw? May 40 years, 20 years, 10 years. Yung mga ganyan, talagang malalim na yan. Kahit sino magsalita yan, magsalita. Alam nila kung totoo sa Panginoon. Natatag na, ibig sabihin, yung napakinggan nila na ginamit ng Diyos, tumanim sa puso at sa isipan nila. At hanggang ngayon, daladala nila. Kaya hindi nawawala sa Panginoon. Amen. Binangnak nila, kinain nila. Inilagay nila sa puso ang mga narinig nilang salita. Kaya, kahit taon na, hanggang ngayon, narito pa sila, naglilingkod sa Panginoon. Tingnan mo yung mga nawala. Paminsan-minsan lang gumagalaw. Pag gusto lang. Maybe anniversary, maybe kung ano din. Minsan pa, hindi nangangarap pa. Hindi masyadong napapansin. Hindi narinig pa pa. Saka talaga ang idol. Meron ako narinig. Alam nyo, may Bible study kami every Tuesday. Ilan lang kami. Ako matagal na ako sa Panginoon. Pero, nakikinig kami ng salita ng Diyos. Mayroong mga bago na revelasyon ng Panginoon pa rin na aming natututunan. Eh, meron akong narinig. Ewan ko lang kung ito o hindi. Kaya akong kamatag doon. Hindi namin gustong magturo si pastor. Biro mo, ayaw daw kapatid. At hindi daw gusto magturo si pastor. Iba daw yung style. Eh, nasanay sila kay Pastor Osias. Si Pastor Osias kasi ibok na ibok. Magturo. Eh, nahanap nila yun. Ay, iba na nagturo. Wala na si Pastor eh. Nung iba na nagturo, lumiit yung mga dumagalo. Kasi ang hinahanap nila yung dati. Ay, pareho din naman ang itinuturo. Kaya tama ang sabi ni Pastor Osias, sabi nun eh, tagal-tagal na ninyo na nag-aaral. Hanggang ngayon, hindi pa niyo tanda. Pag ako nagtanong sa inyo, hindi kayo makasagot, ibig sabihin, wala kayong natutunan. Ganon? Ang tagal-tagal na, yung mga tatanungin yung verse, hindi minsan talaga bisa hindi kayo makasagot kasi hindi na namin tanda. O, naghahanap na kayo ng mga malalalim, eh, itong pabababaw, hanggang ngayon, hindi pa niyo alam, hindi pa niyo sa ulo, nagreklamo pa kayo. O, di ba? Totoo ba yun? Totoo yun. Kaya, kahit sino magturo, salita ng Diyos, kahit hindi yan magaling, nasa salita ng Diyos ang dinadala, tayo ay makinig at tayo ay mag-aral. Sasabihin pa, ito naman yung pastor, alam ko na yan, tagal na, pagpunta ko ng narinig, paulit-ulit na lang. Hindi nga alam, hindi lang naman kayo nadalo eh. Alam ba, may mga bago, kailangan ng mga bago. Alam nga naman, siyempre, in general, ang pag-aaral, ang pagtuturo, at pagpapahayag. Alam nga, pag-ilig siya ng para sa inyo, ay para sa lahat din yung pagpapaalala, nire-repress tayo ng Panginoon sa mga natutunan natin noon, nakakalimot tayo. Kaya gano'n. Ay, ba? Kaya
ganito, malakas ang boses. Ayoko, ang laklak ng boses, parang galit. Iba-ibang gusto, di ba? Kasi kanya-kanya sila na tawag strategy ba? Meron ganun talaga nakukuha nila yung ano sa paglakas ng boses. Meron mang mahina. Nung punta pag ako nakakarating ng mahina, inaantok ako. Nasanay tayo ng goal lagi eh, di ba? Pero pag mahina, parang ano. Kaya may sabi sa akin, Pastora, ibalangin mo nga ako. Ako bakit? Okay ba yung pag-sermon ko? Ako naman, sa palagay mo, pati tinatanggapin niya, salita ng Diyos yun. Si ganyan ka eh. Pero ay natututo na rin. Natututo na rin siya. Kasi napapansin niya ang relasyon parang walang nakamlay, di ba? Ang gusto natin yung ano na talaga. Pero, meron kami isang pastor na kilala, alam niyo siya yan. Nagkukwento lang siya. Kwento ng kwento. Nakikita mo, hindi sumisigawa. Kwento lang. Pero ay alam mo, ang kilos na ng Espiritu, gano'n na lang, nakakabulan. Napakasimple na magsalita. Pero, tumuturok sa puso ang sinasabi niya. Kaya yung mga tao, ako nga nagalagot eh. Sa pagbiyak mo. Dati kagasan nga yun. May nagsasalita. Simple lang siya. Walang mga malalalim. Simple salita ng Diyos. Habang nagsasalita siya, umiiyak kami. Talagang ang pagkilos ng Espiritu ay naroon. Nasa sa akin naman eh. Kung yung narinig natin, ay ninanang natin sa ating puso, ito ay magkakaroon ng resulta sa ating buhay espiritual. Kung tayo nakikinig, pasok dito, lapas doon, walang resulta mangyayari sa buhay natin. Pagkala ng ating ginagawa. So gusto nyo o ayaw nyo, ang importante po, salita ng Diyos ang kanyang sinasabi. Amen po ba? Importante po, salita ng Diyos. Kaya kami, tagalin namin, bakit? Kasi tumanit sa puso namin ang salita ng Diyos. No retreat, no surrender. Tayo lahat, maradas ang pagsubok. Ang hirap din ang katayo namin bilang mga leader. Minsan hindi namin masabi sa inyo ang mga nasa loob namin, ang problema namin, ang needs namin, sa pagkakang kami nananalangin. At yung iniatang sa amin, kahit may nararamdaman, pag ito ipinilaga ng Panginoon magsalita ka, magsasalita. Amin po. Kaya pahalaganin niyo din. Pahalaganin niyo ang mga nangangaral. Mahalin niyo ang mga pastor. Mahalin niyo lahat na itinatayo dito. Hindi basta-basta po ang natayo sa pulpito. Ano nang sinabi namin na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ipagsusulit namin ito sa Panginoon. Kaya mahalin ninyo, huwag tayo magtatangi ng tao. Amen? Kung doon sa isang pastor, kaya nagsasalita, puro palakpak tayo. Pagdating sa isang pastor, parang natutay tayo, wala. Ibig sabihin. Sabi, bless ka sa kami eh. Bakit? Ibang sinabi ng isang pastor, hindi ba salita ng Diyos? Diba? Pag salita ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon sa pagkakahayag ang kanyang salita. Hindi natin pinapalakpakan ng tao sa galing. Ang pinapalakpakan natin yung salita ng Diyos na ibigay sa atin, nagpapalakas, nagpapalago sa ating pananampalataya. Amen? Amen. Ito palaga yung salita ng Diyos. Kay guwapo, kay maganda, ay mga kayo dito, nasa salita ng Diyos ang narinig natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen sa bawat buhay. Purihin ng Diyos. Kapag ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin, sa mga ginagamit, maraming nagbabago ang buhay. Di ba pag kinakaroon ng salita ng Diyos, ako yun. Naku, masama pala yun. Yung ay nabago sa akin, yung ayaw ko, na hindi magustuhan, binago ng Diyos sa akin.
Binago ng Diyos yun. Ito yung word at narinig ko din. Bakit ka nahihiya kung salita ng Diyos na sasabihin mo? Ang kasama kung ano-ano ko ito sa labas at yung sasabihin. Ang sasabihin mo ay salita ng Diyos na siya patuloy na magpapalakas, magpapalago sa pananampalataya ng bawat nakikinig. Sabi ko ba? Yun ang mahalaga. Yung pagkilos. At ang lahat ng tumatayo dito, alam ko, pinapatubayan ng Banal na Espiritu Santo. Amen? Kasi kung hindi, tatamatin kayo lang pinakibabalik kung yun ang tinitignan ninyo. Pero dahil ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay kumikilos, kahit kung sa kaawitan pa lang, ay blessed na blessed ka na sa ginagawa ng Diyos. Dahil yung goodness of God, gusto ko yan. Yung mga lyrics, yung mensahe ng awitin, nakakapalakas din po sa akin. Ay nilamin na po yung salita ng Diyos na dinadala ng kanyang mga lingkod. Merong pagkilos ng Espiritu Santo sa puso. Sabi nga doon, binabasa ko, 1 Thessalonians 1:5, kung paano ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo, mga oras na. Sa salita lamang kundi, sa kapangyarihan din naman, at sa Espiritu Santo, at sa lubos na katiwasan, na gaya ng inyong nalalaman kung anong pagkatao namin ang aming pinakita sa inyo dahil sa inyo. So, kung kilala nyo kami dahil sa pagkatao namin, ay, hindi naman yung lahat, hindi naman. Parang, very low ang tingin, no? Pero dahil sabi dito, dumating sa inyo sa santala ng kundi, sa kapangyarihan din naman ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, hindi nyo tinitingnan kung kami maganda, kung kami pangit, hindi nyo tinatingnan kung kami tanda, kung kami lakaan, hindi tinitingnan kung kami mahirap o mayaman. Ang tinitingnan ninyo, sinubo kami ng Diyos upang magdala ng salita ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Hindi po ba? Yun po yun. Sabi sa bahay dito, sa kanila, bakit gano'n? Bakit gano'n ang gusto ng Panginoon? Kaya sabi ng Panginoon, iniiya ng Diyos ang mga matatalino sa pamagitan ng mga mamang. Sapagkat ang Diyos nakatingin doon, dahil alam na alam Diyos, kung mamang na yun, bukal na bukal sa puso niya ang kanyang sinasabi. Hindi niya saulado, galing sa puso. Tinuro sa kanya ng Banal na Espiritu. Binigyan siya ng wisdom ng Holy Spirit kung paano niya ipapaliwanag, kung paano niya sasabihin ang salita ng Diyos. Kaya napakabili ng Diyos sa ating buhay. Amen. 5. Unang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya gano'n. Kaya hinahayang ng Diyos ang Banal na Espiritu ng Diyos para huwag daw masalig ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya tayo narito dahil sa power ng Panginoon Mahal natin siya. Alam na niya ang ginawa natin sa ating buhay. Kaya huwag natin isasalig ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao. Sabi ko sa 2 Corinthians 7, nataglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang upang ang dahilang ang kalakasan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at wag mula sa ating mga espiritu. So, kailangan ang kapangyarihan ng Diyos ang maramdaman natin, hindi yung kapangyarihan ng tao. Ang nangyayari lang pag ang makapangyarihan nagsasalita kahit sa salita nila, pag alam mo very influential, paniwala tayo. Pero sa Panginoon hindi. Kaya, mga kapatid, huwag umasa sa kakayahan ng tao bilang pinagmulan ng spiritual mapayan. Ang kailangan natin ay tiwala niya ay sa Diyos na kumikilos sa pamagitan ng mensahe ng Kristo na ipinapuroon sa puso. Ito.
So, hanggang doon lang po. Basta tayo, importante, manalig tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag sa ano mo, huwag tayo mamimili. Huwag tayo mamimili ng masasaya. Ano po ba? Amen. Hindi po. Hindi ko lang po sa NC. God, purihin po ang Diyos. Napakaganda po ng mensahe. Ano po? Na tunay po ang karunungan at ang kaalaman po ng bawat mananampalataya ay nagmumula po sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Sabi nga po doon sa kanyang mga salita, kung sino man po yung nagkukulang sa karunungan, sa kaalaman, at sa ano ba yung karunungan, kaalaman, wisdom, knowledge, and pati tuloy ako ay humingi po tayo sa Diyos. Amen po. Sapagkat ang Diyos po ay sagana pong nagbibigay. Kung tayo po ay nagkukulang. Amen. At saka po sa lahat po ng mananampalataya na ginagamit po ng Panginoon para po magpahayag ng kanyang salita. Ang Panginoon po, ang Banal na Espiritu po ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Yung po presensya ng Banal na Espiritu Santo ang patuloy na kumikilos po sa ating lahat. Amen po. At ngayon po naman ay dadako po tayo na kung kanina ay sa ating pakikinig, nagmumula yung ating pananampalataya para tayong tumatag at para tayo ay lumago. Ngayon naman sa pamamagitan naman po ng pagbibigay po sa gawain ng Diyos ay lalagana. Amen po ba? Ang mga salita ng Diyos, marami po ang maaabot sa pamamagitan po na tayo po ay ginagamit ng Panginoon sa pagbibigay po. Tinatawagan po si Brother Paul G. Minalaban. Purihin po ang Diyos, sige po, tayo po manalangin. Hallelujah. O ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesu Cristo at sa patnubay ng Banal na Espiritu. Patuloy po kayo nagpupot at papasalamat sa Panginoon. Dahil ito ang Diyos na patuloy na papasalamatan dahil ko rin sa dakila, Diyos na makapangyarihan sa kaya. Maraming salamat po Panginoon sa lahat ng mga bagay, mga pagpapala namin tinatanggap na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng buti, Ikaw ang Diyos na tapat, Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya maraming salamat po. At sa umagang ito, Panginoon, nato po kami muli upang sumunod sa iyong mga ating tulong, Panginoon, na kami ay magbigay ng mga kasampung kahanit mga kaloob, Panginoon, para merong makain sa iyong kahanit. Lord, salamat po sa iyong kabutihan na tunay nga ng pinararanas mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig sa amin. Hindi mo ka pinababaya, hindi mo ka pinagkukulang sa lahat ng bagay. Kaya po, Panginoon, lahat pa ng mga anak na patuloy na magbibigay upang patuloy namin magawa ang iyong nais na nagya sa aming mga buhay. Lord, ang dalangin ko po na patuloy pagpalain ang bawat magbibigay ang kanilang mga buhay, Panginoon. Ganun din po ng lahat ng malilikom na pera, Panginoon. Ito pa yung mga gamit sa pagpapalawak, pagpapalago ng iyong Ibanghelyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
ngayon po dadako po tayo sa announcement. Yung pong ating mga tainga, ating pong pakinggan. Ano po? Para po sa isang linggo, June 7 po, ang ating pong MC, Brother Paul G. Menilabag, scriptural reading, Sister Sandy Martina, special number, tambourine po, youth, message, Apostle Carlos Lagamson, operatory prayer, Sister Binay Francisco, and closing prayer and benediction, Pastoral Loro. At para po mamaya, sa lahat po ng kababaihan po, meron po tayong PCC Hana. Dito po gaganapin sa Victory in Christ Pagsawitan Church. Ano po? Inaanyayahan po ang lahat ng kababaihan. Pwede po hindi na kayo umuwi para po hindi kayo mainitan. Ano po? Mayroong food dyan. May lunch po tayong pagsasalu-saluhan. Ano po? Ang ating angos po sa PCC Hana ay ang Victory in Christ din po. Purihin po ang Diyos. At next week, per Sunday, Women's, meron na po tayong General Assembly. Purihin po ang Diyos. Dadako po tayo sa ating closing prayer and benediction, Pastor Manny Morello. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Diyos. Sige po, tayo lahat tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. This day, with a grateful heart, we pray to the Holy One. We pray. Praise God. Hallelujah. Isama po natin sa panalangin si Sister Connie Kahandon. Siya po ay na-stroke, mild stroke. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Oh, we praise your name, O Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Ang nagpakilala sa akin na walang bagay na mahirap sa iyo sapagkat ikaw, O Diyos, nagpapagaling. Ama, sa umaga po ito, patuloy po namin dinadalangin sa iyo, Panginoon, na ngayon, Panginoon, na mighty stroke siya, Panginoon, walang sili sa iyo, God. Lord, saan man siya naroon, pinupo siya na iba sa balik ng karamdaman, in Jesus' name. Salamat, Panginoon, na namin nagalingan ng aming kapatid. Hallelujah, na si Connie Kahandon. Diyos, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito, sa mensahe na aming napakinggan, Panginoon, na siyang nagbibigay sa amin ng panibagong sila, kagalakan, kapayapaan, salita na aming napapakinggan. Lord, salamat sa banal na Espiritu